As we kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinurod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Yung ko natin ang pagkakas ng Diyos, pagkakas mo sa haling ito. Salamat po sa pamumuno mo sa amin. Salamat sa patuloy na paggaway mo at pag-iingat mo. Ang bagay na ito, Diyos, ay siya mong kalooban at siya mong nais sa amin na maganap ayon sa iyong mga panukala at ayon, Panginoon, sa iyong magandang loob sa iyong mga lingkod. Nangusap ka sa amin at ito ang siyang nagyayari. Namuna ka at pinatubayan ko, Panginoon, ang awa na ito hanggang sa kapanahunan na ito na siyang kaganapan ng iyong mga salita. Salamat po kami na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, kundi bagkus ang iyong magandahang loob at ang paglingap mo ay nananagana sa amin. Ngayong mga pinagpala at ang iyong biyaya ay patuloy na lumalaro. Ang biyayang ito ay sa pagliligtas mo. At ang biyayang ito, Diyos, ay sa pangunguna mo sa iyong mga lingkod. Hanggang sa maganap ang iyong mga pangako at ang iyong mga salita sa iyong mga lingkod na aming sinasampalatayanan ay siya mong pangyayarihin at mangyayari sa amin. Salamat po sa mga salita mo, Diyos, na nagiging gabay namin sa landas ng buhay na ito at sa aming paglilingkod ayon sa iyong kabanalan at katwiran. Pinupuri ka namin at pinasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Kaya binasa natin ay sa Romans chapter 2 verse 4. Oy, nahawak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Amen? So yung kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa atin sa pagsisisi. Amen? Kasi minsan, parang china-challenge natin ang Panginoon. Amen? Wala tayong, kumbaga, pansamantalang mawawala ka sa paglilingkod. Amen? Pero, parang nakikita mo na ikaw ay sumasagana. Amen? Yun ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos at ang pagtatapat ng Panginoon ay ganito. Nagpapaulan siya sa masama at sa mabuti. Amen? Ang Diyos ay nagpapaulan sa masama at sa mabuti. Yun ang kagandahang loob ng Panginoon. Yun ang kabutihan ng Diyos. Yun pala, nagpapaulan siya ng ulan maging sa mga masama upang mapansin ng masama na ang Diyos ay punong-puno ng kagandahang loob. Amen. Upang ang masama ay magsisi sa kanyang mga gawang masama. Amen. Kasi nakikita natin, sa ngayon, ang dala pa ng Panginoon ay pag-ibig para sa lahat. Amen. Sa ngayon, ang ino-offer ng Diyos ay pagpapala para sa lahat. Ang offer ng Diyos ngayon ay kapatawaran para sa lahat ng makasalanan. Amen. Yan ang offer ng Diyos.
Yung mga masasama naman, hindi nila pinapansin yung kagandahang loob ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos, yung pagpapahinuhod ng Diyos, hindi nila pinapansin. Amen? Na sana yung alam naman natin, di ba? Bilang tao, alam mo kung ang ginawa mo ay masama o hindi. Alam natin ang masama at mabuti. Kung tao ay nakagawa ng masama at palagi siyang nakakagawa ng masama, alam ng tao yan. Amen? Talagang ganun. Kaya nga mayroong salita ng Diyos kasi itinutuwid tayo. Amen? Ang salita ng Diyos ang nagtutuwid sa atin. Itinutuwid nito ang ating kaisipan, itinutuwid nito ang ating mga pag-uugali, itinutuwid nito ang ating puso. Amen? Tinutuwid niya ang puso natin na maging malinis. Yan ang salita ng Diyos. Dahil nabasa natin sa Biblia, amen, na ang puso ng tao ay sadyang masama mula pa sa kanyang pagkabata. Nabasa na natin yan ng mga nakaraan. Amen, ang puso ng tao ay sadyang masama mula pa sa kanyang pagkabata. Amen, bakit nasabi ng Biblia na gano'n? Amen, ang bata, minsan, talagang ang bata, maramot. Amen. Hindi mo mahingihan, hindi mo magawan, hindi mo... Ganyan talaga ang bata. Ngunit sa Diyos, sa mata ng Diyos, sila ay walang kasalanan. Bakit? Inosente sila. Amen. Bakit wala silang kasalanan sa Diyos? Kahit na mga bata ay madamot, o minsan ang mga bata ay parang gusto nila masunod ang kanilang gusto. Yan ang bata, di ba? Pero bakit wala silang kasalanan sa Diyos? Hindi sila binibilang na makasalanan sa harap ng Diyos. Amen. Kasi ang mga bata ay malinis ang kanilang mga puso. Malinis ang kanilang puso. Bata, inosente. Hindi niya alam na masama na magdabo. Hindi mga paslit, ha? Hindi naman sinasabi bata pag ang bata ay nasa edad 4 na taon ngayon, ay may sariling kaisipan na yan. 3, baka meron na nga eh. Amen. Yung sinasabi nating bata na malinis sa mata ng Diyos, siguro yung from 0 to 3 years old. Amen. Kahit na magdamot yung mga yan, kahit na magdabog ang mga yan, kahit na pasigawan niya ng magulang yan, hindi ibinibilang ng Diyos na kasalanan sa kanila yun. Bakit? Malinis ang kanilang puso. Amen. Malinis ang kanilang puso. Yung bang inosente sila. Hindi pa nila alam kung ano ang masama at ang mabuti. Amen. Pero ngayon, edad 4 pataas, yun na, turuan na natin ang mga bata sa tamang mabugali, sa tamang asal. Amen. Para hindi bilang ng Diyos na kasalanan sa kanila, ano ang bagay na pagsuway nila sa mga magulang. Amen. Tinutuwid tayo ng Biblia kung ano ang dapat nating ugaliin pagdating sa bilang tao at bilang sa mananampalataya. Amen. Pagsikapan nating masunod ang katuwiran ng Diyos. Kaya, yung mga bagay na ito, amen, ang tao ay hindi natin maalis sa sarili natin. Ano? Minsan, makakapag-isip ka ng masama sa kapwa, minsan ganito, ganyan. Amen. Pero, ang mga bagay na ito ay may negotiate natin sa Diyos sa pamagitan ng pagsisisi. Amen. Magsisi tayo. Magsisi tayo. Sabi nga nila, ang tao ay subject for mistakes. Walang perfecto. Walang perfecto. Pero, doon tayo dinadala ng Diyos. Saan? Sa
sa pagiging sakdal. Let us go on unto perfection, sabi ng Biblia. Walang perfecto, pero doon tayo dinadala ng salita ng Diyos. Kaya kung tayo na ang sulat ni Kristo, dapat we are close to holiness, we are close to godliness, and we are close to perfection. Hindi pa naman talaga perfect na perfect, pero sana we are close to perfect. We are close to perfection. Malapit na tayo. Amen? Bakit? Dahil ang salita nga ng Diyos ang nagiging gabay natin at ito ang nagdadala sa atin sa pagsisisi. Amen? Sa pagsisisi. Tayo na mga nakakaunawa ng salita ng Diyos, madali sa atin na magsisi. Amen? Dahil alam natin ang katuwiran ng Diyos, alam natin ang relasyon natin sa Diyos, alam natin ang ating kalagayan sa mata ng Panginoon. Amen? Kaya tayo, naturuan tayo magpakababa. Amen? Kaya tayo, madali tayong pagsisi pagdating sa harapan ng Diyos. Amen? Alam natin na wala tayong may pagmamalaki sa harap ng Panginoon. Alam natin na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Alam natin na wala tayong halaga kung wala ang Panginoon. Kaya, sa mga pagsisising ito, doon tayo dinadala ng Panginoon. Dahil sa mga pagkakasala natin, sa mga pagkukulang natin, still, ang Diyos nag-iingat. Di ba? Ang Diyos nandyan pa rin na sumasagot sa ating mga daing. Ang Diyos nandyan pa rin para tayo ay pagalingin kung mayroon tayong karamdaman at lumapit tayo sa Panginoon. Kahit mayroon tayong mga pagkukulang. So ang mensaheng yun, na patuloy kang pinapatnubayan ng Diyos, patuloy tayong patuloy nating nararanasan ang kabutihan ng Diyos, yun ay upang dalhin tayo sa pagsisisi. Amen? Dalhin tayo sa pagsisisi. Ngunit ang sanlibutan ay hindi nila ito naunawaan. Hindi nila naunawaan. Patuloy sila sa kalasingan, patuloy sila sa kalayawan, patuloy sila sa mga nais nilang gawin na hindi ayon sa gusto ng Panginoon. Patuloy sila sa pandaraya, patuloy sila sa kahambugan. Amen? Pero parang sumasagana pa sila. Amen? Parang walang ginagawa ang Diyos na parusa sa kanila. Yun ang kabutihan ng Diyos. Hindi pa sila pinaparusahan ngayon. At sana maunawaan nila na ang kabutihan ng Diyos na ito ay umaakay sa kanila sa pagsisisi. Pero hindi nila maunawaan. Hindi nila nakikilala ang kalooban ng Diyos. Verse 5, ulit natin. Datapwat ayon sa iyong katigasan ng iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kabuutan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Amen. Yung kabutihan ng Diyos sa kanila, na kung maunawaan sana nila ay umaakay sa kanila sa pagsisisi. Pero hindi nila naunawaan. Kaya ano ang nangyayari? Nadadagdagan yung galit at tuod ng Diyos sa kanila. Amen? Yung galit at tuod ng Diyos sa kanila. Next, verse 6. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Amen. What you sow, you reap. Sabi ng Biblia. Verse 7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Amen? Doon naman sa mga nakapagsisi,
At ito ang kanilang ginagawa. Nagpapatuloy, nagtsatsaga sa mabuting gawa. Amen? Kaya magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Sabi nga ng Galatians 6, kung tayo gumagawa ng mabuti sa iba, huwag natin kalimutan lalo na ang paggawa ng mabuti sa kasambahay, sa pananampalataya. Amen? Sino-sino pa ba ang magmamahalan? Kundi tayo mga magkakapatid sa Panginoon. Amen? Kung maaari nga, kung may pagmamalasakit kang ibibigay sa mga kapatid na sa Panginoon. Kasi ang ating Panginoong Kristo ay naging halimbawa. Amen? Pinuntahan siya ng kanyang mga kapatid. Hindi niya sila pinansin. Amen? Inislab niya yung kanyang mga kapatid. Bakit? Andun siya, sabi ng mga alagad, narito ang iyong mga kapatid, narito ang iyong ina. Ano sabi ni Jesus Christ? Sino ang aking magulang? Sino ang aking kapatid? Sino? Sino yung sinabi niya ng kanyang magulang at kapatid? Sila na mga gumaganap ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kung katwiran ng Biblia ang susundin natin, mas matimbang. Amen? Ang kapatid mo sa pananampalataya kaysa sa kapatid mo sa laman. Kung katwiran ng Biblia ang pag-uusapan. Pero tayo kasi ang Pilipino, family-oriented. Amen? Family-oriented tayo. Kaya, kung paano natin minamahal ang mga kapatid sa pananampalataya, ay ganun din natin minamahal ang ating mga kapatid sa laman. Kahit na hindi natin kasama sa pananampalataya, ganun din natin silang iniibig. Amen. Kasi nga, tayo ay naniniwala na sa kagandahang loob na ipinapakita natin ay mawiwin din natin sila. Amen? Mawiwin din natin sila sa pangalan ng Panginoon. Amen. Ito ang katwiran ng Biblia. Kaya patuloy tayong gumawa, magsipagtyaga sa paggawa ng mabuting gawa na hinahanap ang kaluwalhatian at puri at nandi pagkasira. Amen? Yung mga bagay na may kagantihan, hindi sa sanlibutan na ito. Kundi ang kagantihan na ito ay mula sa Diyos. Yun yung hinahanap natin. Gumagawa ka ng isang bagay na hindi mo hinahanap ang kagantihan sa sanlibutan na ito. Kundi ang hinahanap natin ay ang mga kagantihan sa mga bagay na di pagkasira. Saan yan? Sa pananampalataya, amen, sa paglilingkod, sa mga bagay na ito ay ang bunga nito ay sa buhay na walang hanggan. Doon natin tatanggapin, amen, ang kagantihan ng Panginoon doon sa buhay na walang hanggan. Kung tayo ay magtatagumpay. Amen. Verse 8. Next. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kabuutan. Amen. Sa mga hindi tumatalima sa katotohanan. Nga sinasabi ko sa inyo kanina, no? Sa atin na mga mananampalataya, mahalaga tayo sa harap ng Panginoon. Pero sa kanila na mga hindi tumatalima sa katotohanan o hindi tumatalima sa salita ng Diyos, galit ang Panginoon sa kanila. Kaya sabi ko, kahit na mayor pa yan, kung hindi tumatalima sa salita ng Diyos, mas mataas ang antas mo kaysa sa Kanya. Kaya huwag ibaba yung sarili nyo. Amen? Pag humarap ka sa kanila, parang with confidence, sabihin mo sa sarili mo, anak ka ng Diyos. Amen? Sila,
Kakagalitan sila ng Panginoon. Amen. Kakagalitan sila ng Panginoon. Kaya dito kapatid, tayo ay dinadala ng Diyos sa pagsisisi. Kaya tayo ay lagi magpakababa sa Panginoon, humingi ng tawad, pagsisihan natin ang mga ating mga kamalian, mga bagay na alam natin kung tayo nagkakamali, alam natin kung nakakagawa tayo ng hindi tama. Amen? Kasi alam natin ang katuwiran ng Diyos. At matuwid na bagay para sa atin ang magsisi. Amen. Pero sa kanila, ng mga hindi nagsisisi, ito ang para sa kanila, galit at puot ng Diyos. Amen. Hindi nila naunawaan. Amen. Na sila ay pinagpapala kahit na sila ay hindi nasa pananampalataya, sapagkat yung kabutihan ng Diyos na yun sa kanila ay umaakay sa kanila sa pagsisisi. Pero hindi nila naunawaan. Hindi nila naunawaan. Nakita niyo yung nangyari sa California. Bago mangyari ang sunog, nilain nila ang Diyos. Alam niyo ba ang pangyayari? Di ba? Nilain nila ang Diyos. Nagkaroon sila ng pagtitipon, nagkaroon ng butuhan. Isinama ang Diyos, biruin nyo. Isinama ang Diyos sa butuhan. Amen? Yung mga tao na yon, may mga bumuto. Sa Diyos, wala. Sabi nila, the creator of the universe, sabi nila, zero mention. Zero mention. Pinagmalaki pa nila. This is a godless town. Ang California. Ano? Godless town. Ang nangyari, a day after, hinamon nila ang Diyos kasi ginalit nila ang Diyos. Pinitik sila lang yun. Pitik pa lang yun. Pitik pa lang yun. Hindi pa yun ang talagang paggantihan ng Diyos sa kanila. Pitik pa lang yun. Nilahit nila ang Panginoon. Amen? Ano ang pinagsasabi nila? Hindi kalugod-lugod. Hindi ayon sa nais ng Diyos para sa mga tao. Imbis na pinupuri nila ang Diyos, binaliwala nila ang Panginoon. Ang nangyari, pinitik sila ng Diyos. Pitik pa lang. Nasunog lahat. Nasunog lahat. Lahat ng ari-arihan nila. Kita nyo, mga artista, mga kilalang tao, lahat ng kanilang mga ari-arihan, pinundar nila mula noon. Amen. Nawala. Iyak sila ngayon. Kasi naman, ginawa nila ang hindi nararapat. Ganon gumanti ang Diyos. Lalo na kung siguro nasagad mo ang Diyos, buti nga, binuhay pa nga sila. Buti binuhay pa sila. Sana maunawaan nila na yung binuhay pa sila ng Diyos ay umaakay sa kanila sa pagsisisi. Okay, nakikita niyo yung kabutihan ng Diyos? Ginawan mo ng masama ang Diyos, tapos hinayaan ka pa niyang mabuhay. Dapat sana papatayin ka na ng Diyos. Amen? Dapat sana yung lahat ng nandun sa loob ng stadium na yun, papatayin ng Diyos. Kaya ng Diyos yun sa galit niya. Kaya lang, dahil sa kabutihan pa ng Diyos sa ngayon, amen, mabuti talaga ang Diyos. Dahil sa kabutihan ng Diyos, aniyan pa silang mabuhay para akayin sila sa pagsisisi. Ganon din tayo. Nakagawa tayo ng masama, ng kasalanan, ng hindi tama. Pero nararamdaman mo pa rin ang kabutihan ng Diyos. Yun lang isipin mo na inaakay ka sa pagsisisi. Kaya pagsisihan natin mga bagay na hindi magawa natin hindi maganda sa harapan ng Diyos. Amen? Yun ang kagantihan ng Diyos sa kanila. Binuhay pa nga sila ng Panginoon. Ang daming pangarapista. Andun lahat ng kabuhayan nila. Amen? Sana may mga pera mo sila sa bangko. Ano? Kaso pati bangko nasunog. May bangkong nasunog din.
Amen. Ganon gumanti ang Diyos. Amen. Ang Israelitas nga di ba? Nung sumampa sila sa Diyos-Diyosan, gumawa sila ng guyang baka na ginto at doon pinaghandugan nila ng kung ano-anong mga ritual nila. Anong ginawa ng Diyos? Dumating si Moses. Sabi niya, sino mang panig sa Panginoon na pumunta rito, ang hindi ay manatili dyan. Binagsak niya yung Diyos ng bato. Ano nangyari? Sa galit ng Diyos, nilamon sila ng lupa. Diba? Ganun gumanti ang Diyos sa masama. Lalo na kung nasagad ang Diyos. Amen. Pag napuno ang Diyos, binantihan sila. Patikim pa lang yun. Pitik pa lang yun ang Diyos sa mga masama. Amen. Ganun nangyari. At alam nyo ba, nakasulat din ang mga bagay na yan. Amos chapter 3 verse 15. Aking sisirain ang bahay na pangtag-ginaw, nakasabay ng bahay na pangtag-init. Ang mga bahay na garing ay mga wawala, at ang mga malaking bahay ay magkakawakas, sabi ng Panginoon. Amen? Okay. Sa English, tignan natin sa English. And I will smite the winter house with the summer house. Amen? Ang Amerika, ang bahay dyan ay pang winter at pang summer. Diba? Pagka winter, on lang nila yung heater, maganda na yung temperatura sa loob. Pag summer naman, yun nila yung aircon, ay maganda na ang temperatura sa loob. Ang ganyan ang bahay sa Amerika. Ang bahay sa Amerika, pwedeng pang winter, pwedeng pang summer. May heater siya, may aircon. Nakasulat ba? And the house of ivory shall perish. Ivory. Karamihan ng bahay doon. Amen. Sa anong lugar yun? Paris. Ayun. Yung lugar ng yung pinag-aral ng sulok, yung mga malalaking bahay na doon. Pasarits. Basta, sa peak. Ang start. Yung lugar na yun, napakalawak. Ang kulay ng mga bahay doon ay parang kulay ng ngipin natin. Hindi naman puting-puting. yung task ng elepante. Ivory. Ganon ang kulay. Karamihan ng mga bahay doon. Malalaki, winter house and summer house. And the great houses, sabi niya ron, malalaking mga bahay shall have an end, said the Lord. Kita nyo, nangyari. Ayon sa nakasulat, ganyan gumanti ang Diyos. Ito ang gagawin ng Panginoon para sa kanila na mga naluya sa Diyos. Tinuya kasi nila ang Diyos. Amen. Nilait nila ang Diyos. Siguro ko, wala man lang. Pero, totoo ba yun na may isang natirang bahay? Hindi ba edited yun? Hindi ba edited yun? Kasi kung titignan mo, talagang sunugan lahat, isa sa kanya. Hindi. Yun lang yata ang mananampalataya. Yun lang ang naniniwala sa Diyos. Kaya kita nyo, lahat ng mga tao na ngayon, nagsisisi na. Lahat ng mga tao ngayon, talagang ang gusto na nila sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Naging example kasi. Amen. Naging example yung California. Naging example sila. Sabi nila, may mga interview ngayon. Kanino, susunod ka ba ngayon sa kalooban ng Diyos? Susunod daw sila. Gagawin daw sila.
Kita nyo, nagsisi na yung iba. Gagawin na nila yung kalooban ng Diyos. Amen? Siguro, kung yung mga naniniwala sa Diyos sa lugar ngayon, ay mayroon kahit 10, baka hindi sila lipunin ng Diyos eh. Kaso, dalawa ba? Dalawa o isa? Isa. Sabi ng Panginoon, isa lang. Sunugin ko na ito lahat. Parang Sodom and Gomorrah lang yan. Patuloy sila sa paggawa ng mga hindi karapat-dapat sa harap ng Panginoon. Amen. Hinanap ng Diyos. Una nga, 50 eh. Amen. May 50 bang dyan, matuwid? Naghanap si Abraham, wala. O sige, 40, wala. 30, wala. 20, wala. 10, wala pa rin. Amen. Kaya anong ginawa ng Diyos? Tinuluyan na ang Sodom at Gomorrah. Pero inilikas sila Lot dahil sila lang ang nasumpungang matuwid. Parang gano'n ang nangyari, di ba? Gano'n ang nangyari. Kasi nga, nilalait nila ang Diyos. Sa Sodom at Gomorrah, nilalait nila ang Diyos. Mga walang Diyos. Amen, mga walang Diyos. Eh, nung dumating na ang galit ng Diyos sa kanila, ayan na, naghanap ang Diyos ng 50 na mananampalataya, matuwid, wala. Ang pagtawaran pa nga si Noah, si Abraham, hanggang sa 10. Amen. Pero ito nga, ganun din. Siguro kung may 50 mananampalataya sa lugar na yun, hindi sila masusunod. Kaso isa. Yun na lang. Pinatunayan na lang ng Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay mahahayag sa kanyang mga lingkod. Pinutektahan yung isa. Amen? Ganun ang Diyos magligtas. Ganun ang Diyos magligtas sa araw ng kabag-kabagan. Nakita nyo, kung wala silang nagawa ngayon, iyak sila lahat. Amen. Laking panghihinayang nila sa mga bagay na kanilang pinunod. Okay, Psalms 105 verse 32. He gave them hail of rain and flaming fire in their land. Tagalog na lang. Binigay niya sa kanila na pinakaulan ay granizo at liyab ng apoy sa kanilang lupain. Ito yung mga hindi, yung mga kinapuputan ng Diyos, kinagagalitan ng Diyos. Amen? Kaya nga, yung sabi ko nung nakaraan, dati, wala naman dating wildfire, forest fire, o yung mga ganyan, wala namang mga bahang napakatataas na baha, wala namang mga landslide noon. Amen? Pero bakit ngayon? Nandyan na ang mga bagay na yan. Amen? Sabi ko nga, sa akin lang, sa pag-aaral ko, baka yung mga anghel na inutusan ng Diyos na ingatan ang 4 na sulok ng mundo, ay wala na. Inalis na sila ng Diyos. They were off duty at the moment. Kasi nga, hayaan mo lang magunaw sila dyan. Kasi nga, ang galit ng Diyos ay dumarating na. Amen. Pero, kung andyan pa yung kagandahan loob ng Panginoon sa kanila, nandyan pa sana yung mga anghel. Wala sanang mga pagsunog na ganyan. Wala sanang pagbaha ng mga malalalim. Wala sanang mga lindol. Lindol na yun. Sunod-sunod na. Amen. Inalis na ng Diyos yung mga nagbabantay. Amen. Inalis na. Ito mangyayari. Hail, granizo, at liyab ng apoy sa kanilang lupain. Kaya mahirap sumipa sa matulis. Mahirap kalabanin ng Diyos. Amen. Kaya sumunod na lang tayo sa Panginoon.
Mahirap kalabanin ng Diyos. Amen? Yan. Wag na wag natin pagwiwikaan ng hindi maganda. Kahit kalingkod ng Diyos, humari, huwag mong pagwikaan ng masama. Kaya ang Diyos pa kaya? Pag sa pagwikaan mo ng masama ang Diyos, talagang apoy ang darating sa iyo. Sabi nga ng Panginoon, touch not my anointed one. Huwag mong sasaligin ang kanyang mga lingkod. Siya ang kaaway mo. Kung Diyos pa mismo ang inalaban mo, wala kang kalaban naman. Nagsimula lang yan sa isang bagay. Magsisimula lang sa isang bagay, magiging apoy na yan, kalat na, damay ka na. Damay na lahat. Mga ipinundar mo, lahat ng iyong mga kagamitan, lahat ng ari-arian mo, tutubukin ng Diyos. Ngayon, sino ang magmamalaki? Sino ang magmamalaki? Wala. Kahit sila na mga kilala sa lipunan, sila na mga mayayaman, sila na mga maraming mga ari-arian at salapi. Ngayon, dati nagmamalaki sila. Ngayon, wala silang may pagmamalaki sa Diyos. Inalis ng Diyos lahat sa kanila. Buti nga, binuhay pa nga. Sana maunawaan nila na yung pagbuhay ng Diyos sa kanila ay maging daan para sila magsisi. Magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Amen. 11 verse 6 ng Psalms. Yan. Sama-sama ay magpapaulan siya ng mga silo, apoy at asofre, at nag-aalab na hangin ay magiging bahagi ng kanilang saray. Nag-aalab na hangin. Steaming fire. Napakainit. Kita niyo yung nangyari nga sa kanila? Isang puno nandito. Yung apoy malayo pa. Amen. Hangin pa lang ang kumahampas. Lumiyab agad yung puno. Hangin pa lang. Wala pang apoy. Ganyan dumanti ang Diyos. Ganyan dumanti ang Panginoon. Wala. Huwag natin subukan ang Diyos. Subukan mo na lamang ang Diyos sa mga mabuting bagay. Amen? Huwag mong subukan ang Diyos sa mga masasamang bagay. Dahil yung gandi nito, baka pagsisihan natin. Amen? Subukin na lamang natin ang Diyos sa mga mabuting bagay, sa kanyang mga pangako. Amen? Walang mawawala, kundi bagkus yung pangako ng Diyos ang tatanggapin natin. Pangako ng Panginoon ang tatanggapin natin. Isaiah chapter 13 verse 5. Ayan. Sila ay mga bumula sa malayong lupain, mula sa kaduldulang bahagi ng langit, sa mga tuwing bagay ang Panginoon at ang mga almas ng kanyang galit upang gibain ang buong lupain. Amen. Gibain ang buong lupain. Ito na yung galit. Galit ng Diyos. Verse 6. Saan ganun na? Magsiangal kayo sapagkat sa araw ng Panginoon ay malapit na. Ang araw ng Panginoon ay malapit na. Darating na pinakapaggiba ng mula sa makapangyarihan sa lahat. Verse 7. Kaya't lahat ng kamay ay manghihina at bawat puso ng tao ay manglulungo. Verse 8. At sila ay manglulupaypay, mga pagdaramdam at mga kapamlawan ay dadanasin nila. Sila ay mga hihirap na gaya ng babae sa pagdaramdam, mga kakatigilan ng kanilang mga mukha ay magiging parang diyab. Amen. Maghihirap talaga. Verse 9. Narito ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, babagsik na may puot at mabangis na galit, upang gawing kagibaan ang lupa at upang lipunin mula roon ang mga
makasalanan niyaon. Amen. Ganon lilipulin ng Diyos ang mga masama. Amen. Ganon lilipulin ng Diyos ang mga masama. Okay. Isaiah chapter 17 verse 13. Mga bansa ay magsisihugos na parang agos sa maraming tubig, ngunit sila isasawayin niya at magsisitaka sa malayo at papaspasin na gaya ng ipa sa mga bundok sa harap ng hangin at gaya ng ipu-ipong alabok sa harap ng bagyo. Sa harap ng bagyo. Grabe, ganyan buhanti ang Diyos. Amen. Kita mo na lamang yung hangin talagang dahil sa init, nilalapon niya lahat ng bagay. Amen. At ganito gagawin ng Diyos ang kanyang galit sa mga masama. Amen. Sa mga masama. Okay, dito tayo ngayon sa may Ezekiel chapter 18 verse 9. Ezekiel 18 verse 9. Lumakad ng ayon sa aking mga palatuntunan at nag-ingat ng aking mga kahatulan upang gawing may katotohanan. Siya'y ganap. Siya'y walang pagsalang mabubuhay, sabi ng Panginoon. Oh, maganda to ah. Amen. Sino ang iiwang buhay ng Panginoon? Amen. May iiwan siyang buhay. Hindi. Lilipulin lang ng Diyos yung mga masama. Ngayon, iiwan ng Diyos ng buhay. Ito, sino? Ang mga lumalakad sa panutuntunan ng Diyos at nag-iingat ng kahatulan ng Diyos upang gawing may katotohanan. Amen. Sa pag-aaral natin nung nakaraang linggo, amen, yung mga gumaganap ng palatuntunan ng Diyos at nag-iingat ng kahatulan ng Diyos ay sila yung mga may malinis na puso. Amen. Sila yung may malinis na puso. Kaya sabi niya, sila yung may malinis na puso na lumalakad sa palatuntunan at nag-iingat ng kahatulan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, sila ay walang pagsalang mabubuhay. Ingatan sila ng Diyos. Amen? Papatnubayan sila ng Diyos. Kaya, siguro yung kaisa-isang natirang bahay doon, ay baka nakita ng Diyos yung puso niya. Ibang-iba sa puso ng mga kasamahan niya sa lugar na yun. Amen? Yes, siya ang walang pagsalang mabubuhay. Iingatan ka ng Diyos. Pag sinabing walang pagsalang mabubuhay at ang Diyos ang nag-iingat, mayroon ba wawasak sa'yo? Amen? Wala. Walang wawasak sapagkat ang Diyos ang nag-iingat. Kahit na walang sinumang makagiba sa atin. Amen. Magandang talata rin ito sa few men left. Magandang idugtong ito sa few men left. Kaya sa pagwasak ng Panginoon sa sanlibutan, ititira niya ang kanyang mga lingkod, ititira niya ang mga ganap. Amen. Bubuhayin niya ang mga ganap. Sila ay mananatiling buhay. Amen. Silang ganap sa harap ng Panginoon. Okay. So Proverbs 14:26. Okay. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Amen. Ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Purihin ang Panginoon. Sino ang ating kanlungan? Sino ang ating natayog ng moob? Ang Diyos na siyang mag-iingat sa atin. Isaiah chapter 4 verse 6. At magkakaroon ng kanlungan
maging lilim sa karawan laban sa init, at upang maging kanlungan at tublihan sa bagyo at sa ulan. Kaya ganito mag-ingat ang Diyos naman. Kanina, lilipulin niya sa pamagitan ng apoy, amen, asopre. Ito naman, yung pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Acts chapter 14, verse 17. At gayon man ay hindi nagpabayang di nagbigay patotoo tungkol sa kanyang sarili, na gumawa ng mabuti at nagbigay sa iyo ng ulang galing sa langit at ng mga panahong sagana, na pinupuno ang inyong mga puso ng pagkain at ng katuwaan. Ganito naman matuwa ang Diyos. Amen? Kaya, iingatan ka niya na mabuhay, tapos magkakaroon ka pa ng katuwaan at pagkain. Siyempre, para naman maging sagana ang buhay. Amen. Pagkatapos ng mga bagay na iyon. Acts 14:17. Ganun kanina. Hallelujah. Sige. Okay. Susunod, 30 verse 23 ng Psalms. Isaiah. 30 verse 23. At siya ay magbibigay ng ulan sa iyong binhi, na iyong hahasikan ang lupa at ng pagkain bunga ng lupa, at magiging mataba at sagana sa araw na iyon, ay manginginay ng iyong mga hayop sa mga malaking pastulan. Amen? Sa mga malaking pastulan. Yan magpala ang Diyos. Amen. Sa malaking pastulan. Amen. Maganda rin, 30:23. Sa araw na iyon ay manginginay ng mga hayop sa mga malaking pastulan. 55 verse 10 ng Isaiah. Sapagkat kung paano ang ulan ay lumagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidinig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa magasik at pagkain sa mangangain. Amen. Kaya magpuprovide ang Diyos ng pagkain, magpuprovide ang Diyos ng mga bagay na ito. Amen. Isaiah chapter 6 verse 3. Tapos na ba yung kusina? At nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Ito dapat ang sinasabi natin sa Panginoon. Amen? Pinupuri sana natin ang Diyos. Niluluwalhati sana natin ang Diyos. Hindi sa yung nilalait natin siya. Amen? May kalalagyan tayo pagka lalaitin natin ang Panginoon. Amen. Sa last verse, Hosea chapter 10 verse 12. Mag-aasik kayo sa inyong sarili na katuwiran, magsigapas kayo ayon sa kawaan. Bungkalin ninyo ang iyong pinabayang bukiran, sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon hanggang siya'y dumating at magdala ng katuwiran sa inyo. Amen. Magdala ng katuwiran sa inyo. Yeah. Ito, symbolical din ito. It is not a literal na bukit. Sabi niya, manghagasik kayo sa inyong sarili. Ano? Hindi ka sa bukid maghasik.
Saan ka maghahasik? Sa sarili mo. Anong ihahasik mo? Siyempre, salita ng Diyos. Amen? Yung sinabi natin kanina, na binhi ng salita ng Diyos, ihahasik mo sa iyong sarili. Amen? Sa katuwiran. Magsigapas kayo ayon sa kaawaan. Kaawan ba? Kaawaan. Amen? Aani ka. Pag nagasik ka ng salita ng Diyos sa iyong sarili, aani ka. Amen? Aani ka. Aani ng kabutihan ng Diyos. Bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukirin. Amen? Ano ito? Yung sarili mo rin yan. Sarili mo rin yan. Bungkalin mo siya. I-cultivate mo. Magsisi ka. Lumapit ka sa Panginoon. Dumulog ka sa Panginoon. Magpakababa ka sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin yan. Yung bukiran na yan, sarili mo. Amen? Sarili mo. Sapagkat panahon na hanapin ng Panginoon. Yan, hanapin mo ang Panginoon. Magsisi ka na. Magsisi ka. Hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katuwiran sa inyo. Amen? At sa pagparito ng Panginoon, siya ay magdadala ng katuwiran para sa atin. Anong katuwiran ito? Kaluwalhatian ng Diyos. Anong katuwiran ito? Mga pangako ng Diyos. Amen? Pag nagtagumpay tayo na sa pamamagitan ng salita ng Diyos na inihasik natin sa ating sarili, amen, at ito ay lumago at ito ay nagbunga, mag-aani tayo ng katuwiran ng Diyos. Mag-aani tayo ng pangako ng Diyos. Mag-aani tayo ng kagantihan ng Diyos. Kagantihan na gantimpala para sa atin. Hindi kagantihan na galit at puot. Amen. Kundi bagkus pangako ng Panginoon sa atin na mga nagsipag tagumpay. Amen. Ito ang pagpapahayag ng banal na kasulatan sa atin. Subukin natin ang Diyos, huwag ng masama, kundi subukin natin ang Diyos ayon sa kanyang mga salita. Dahil kung susubukin natin siya ayon sa kanyang mga salita, ang kapalit ay pangako. Pero kung susubukin natin siya ng mga bagay na masama, ang kapalit nito ay galit ng Diyos. Amen. Nakita na natin kung paano gumanti ang Panginoon. Walang sinisino. Amen. Walang sinisino. Lahat ng masama ay dadamayin ng Diyos. Lahat sila dadamayin ng Diyos. Tuloy na Panginoon. Sana makita natin palagi ang kabutihan ng Diyos, makita natin patuloy ang mga pamamaraan ng Diyos na tayo ay dinadala niya sa pagsisisi upang tayo ay magkaroon ng katunayan sa ating paglilingkod at sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya, salamat tayo sa Diyos. Tayo ay marami pang mga pagkakataon na ginagawa ang Diyos sa atin at ibinibigay ang Diyos sa atin na tayo ay narito pa na tinatamasa natin ang kabutihan ng Diyos at ang kagandahan ng Panginoon. Tayo po'y magsita mga kapatid. Salamatan natin ang Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus. Ako'y higit mo, pati ng kinubos. Ang tanging alay ko
patuloy sa amin hanggang sa ngayon. Actually, ito ay nagpapatuloy sa iyong mga lingkod at kahit sa mga masama. Sapagkat ang kabutihan mo ito ay pamamaraan mo upang akayin sila sa pagsisisi. Ngunit hindi nila napag-uunawa ang iyong kaisipan. Hindi nila napag-uunawa ang iyong mga lakad. Patuloy sila sa kanilang mga sariling kalooban at gawa. Hindi nila kinukonsider kung ano ang nararapat nila gawin na nakalulugod sa iyo. Kaya ang mga pagsisisi ay wala sa kanila. Panginoon, hinihiling namin nawa, O Diyos, na magkaroon kami ng mga pagkakataon pa na maunawaan namin ang iyong mga salita upang ang aming mga gawa na hindi ayon sa iyong kalooban ay aming pagsisihan at gawin mo kaming ganap sa iyong harapan, sapagkat ang ganap, O Diyos, ay silang magiging kalugod-lugod sa iyo, silang mga sakdal at silang mga banal. Nasa iyo, O Diyos, ang pag-aaring ganap. At nawa, Panginoon, kami ay masumpungan mo sa iyong harapan na gayon nga. Sapagkat sa pamagitan ng iyong mga salita na patuloy naming naunawaan na pagsasaliksik at na pag-aalala, O Diyos, ito ang nagdadala sa amin, Panginoon. At ito ang humuhubog sa amin at ito ang nagbibigay sa amin, O Diyos, ng katunayan na kami ay inaari mong ganap sapagkat pinangyayari mo sa amin, O Diyos, ang iyong mga salita, ang iyong mga panukala at ang mga bagay na ito. Salamat po sa iyong pagkakahang loob, sa iyong kabutihan. Nawa, masumpungan mong palagi ang bawat isa sa amin na lumalakad sa iyong palatuntunan at iniingatan ng iyong kahatulan. At magkaroon kami, Panginoon, ng malinis na puso upang kung mayroon man kaming mga kamalian ay hindi mo ibibilang na kasalanan, kundi bagkus sa pagmamagitan ng aming malinis na puso ay mapansin namin na kami ay mali at kami ay magsisi sa iyong harapan at ipapatawad mo nga, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng malinis na puso sapagkat sa pamagitan nito kami, O Diyos, ay nagiging walang malay sa mga bagay na ito. We're doing it without intention. Kundi bagkus ang aming ginagawa ay para lang malugod ka at maluwalhati ka, O Diyos. Kung ito nawa ang masumpungan mo sa bawat isa sa amin. Pero day, Panginoon, ang kabuuan, Panginoon, ng iglesia nito, ng iyong katawan, na pinagsasama-sama mo, dinitipon mo at pinagkakaisa mo sa isang kaisipan, sa isang panukala, sa pagganap ng iyong mga kalooban. Kami, O Diyos, nawa ay magkaroon ng katunayan sa iyong sarili na kami ay sumusunod sa kalooban mo, maging isang katawan at maging kabahagi, O Diyos, ng iyong mga panukala. Kaya, Panginoon, narito ang mga kaluluwang ito na nagsisikap sa mabuting gawa. Hariin mo nawang ganap, O Diyos, ang bawat isa. At ganoon din, Panginoon, kami sa bahay purihan na ito ay bendisyonan mo at lingapin mo, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng iyong bendisyon. O God, nasa isang linggong muli ng aming
mga hamon na harapin sa buhay na ito, sa sanlibutan na ito, ay papagtagumpayin mo kami. At mangyari na o Diyos, na kalooban mo ang mangyari sa bawat isa. Ingatan mo ang bawat isa sa aming mga paglalakbay. Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming mga gawa, sa aming mga pagsisikap. At pagalingin mo po ang bawat isa sa mga karamdaman. Ingatan mo po kami, Panginoon, na maging ligtas kami sa mga paglalakbay na aming ginagawa. Pagpalain mo po kami, O Diyos, sa lahat ng mga bagay na ito, lalong-lalo na sa aming mga pagsisikap at pagtatapat, upang kami man din ay maging pagpapala sa iba. Salamat din po sa mga ginagamit mo upang kami pagpalain, upang kami, O Diyos, ay makatanggap ng pagpapala mula sa iyo. At ang lahat ay aming ipinasasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat dakila ka, mabuti ka, Panginoon. O God, sa iyong kagandahang loob na nananahan sa bawat isa sa amin, kami ay lubos na nagpapakababa sa iyong harapan. Bendisyonan mo po kami, Panginoon, lukuban mo po kami ng iyong presensya. At kung ano ang Spiritong sumaamin ngayon ay madala namin hanggang sa aming mga tahanan at dumaloy sa aming mga mahal sa buhay. O Diyos, ganoon din sa mga mahal namin sa buhay na malayo sa amin. O God, nakasama namin sa pananampalataya. O Diyos, padaluyin mo ang isang Spiritong kumikilos at sila rin naman, Panginoon, ay makadama ng kapayapaan, kagalakan, katuwaan at biyaya na nagmumula sa iyo. Salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Kaya mong ibigay. Pangyarihin mo nawa sa iyong kagandahang loob at kabutihan sa pangalan ng Jesus. Amen. At sa inyong mga pag-aharap na walang kapintasan, na may malaking galak sa harapan ng kanyang karuwalhatian. Sa isang Diyos na ating kapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo nating Panginoon, ay sumakahilawang karuwalhatian ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon, ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Amen. God bless us all.